Ladies and gentlemen, magandang umaga po sa buong Pilipinas, sa mga mahal kong mga Pilipino. Ang balita po natin ngayon ay segue muna tayo sa ibang topic. Ang ating pag-usapan ngayon, wala pa ring pag-asa na magiging 4-star si Milencio Nartates. Hanggang 3-star lang siya. So ito yung ngayon makikita kayo ng PNP chief na 3-star lang. Bakit? Hindi pa rin po binitawan. Mukhang hindi pa binitawan. Direktore ang hindi pa siya nag-retire. Only by retirement of the 4-star general will allow the acquisition of the full stars for the successor. Ngayon, sa ganitong hanggang tatlong bituin pa rin si Juan, si Nartates. Bakit? Nakikita ko po, hanggang ngayon, tatlo pa rin. So, ibig sabihin, maaaring tama yung aking mga sabihin natin na paano ba natin tawagin ito? Yung mga spy, tawagin na natin mga toto spy, mga spy berador. Yung mga spy berador natin ay nagsasabi na parang mangyari, pwede mo sabihin, over my dead body. Dumaan ka muna sa bangkay ko. Parang gano'n ang nangyari. Hindi ka magiging 4-star. So, yan ang nakikita ko. So, hanggang ngayon, 3-star pa rin si Milencio Nartates. O, bakit? Di ba, tinalaga na siya na kwan? Ginawa na siya na dinetail siya sa MMDA bilang chairman. Kung gano'n, detailed din siya dyan. Bakit ayaw pa rin bitawan yung kwan? Kaya fake news po yung balita na nagretiro siya. Unang-una, bata para siya, mga 650 pa lang siya. Ilang taon siya? Mga 50 pa lang. May 6 na taon pa siya para magiging happy. Ilampas pa kay Sara. O, baka naman pagbigyan siya ni Sara. Pag presidente ni Sara, di pwede pa siya umupo. So, pero yan po ang balita sa ngayon na nakuha ko. I hope so, totoo yan. Good evening, si D. Milyong. Sa Toronto pala siya, so maggabi pala ngayon sa Toronto, Canada. Tapos, yan po ang nakuha natin. Ngayon, ano naman ang significance? Ano ang kahalagahan ng pang-apat na bituin para kay Nartates sana? At hindi na ibibigay sa kanya dahil hindi pa nagretiro si Nick Torre. Kasi hanggang ngayon, 3 pa rin nakikita kong bituin eh. So ngayon, ang pinakamahalaga po dyan, ganito po yun. Dapat malaman ng kaibigan ko na si Ellen. Kumbaga, Ellen DeGeneres. Sa Amerika, si Ellen DeGeneres, kaibigan ko. Dapat niya malaman na kapag hindi 4 ang bituin sa isang pulis na hepe, hindi po siya makadesisyon, bawal siya magdesisyon na bumili ng mga 8 billion na baril. Doon naman tayo ngayon. Babalik na naman tayo sa usapin na baril. 8 billion na baril. Kaya hindi na isama sa 2026 na budget. Kasi, walang 4 na bituin si Nartates. Hindi siya pwedeng pumirma para bibili ng 8 billion na barel. Yan po ang dahilan noon kung bakit tinanggal si Tory. Ayaw pumirma para bumili ng 8 billion na baril. Bakit dapat kailangan bumili? Para kumita yung bulsa nila. Ay, sabihin mo, ang kita dyan, ano na lang, 1/4. Hatiin mo yung 8 sa 4. So, 2 billion ang kikitain nila. Naasar na yan alam ko naasar na si John Vic Remulla eh. Lahat na lang ng mga pasakalye, diskarte, ginagawa nila para mag-resign o mag-retire si Nick Torre. Hindi pa rin eh. Nilagay nyo sa MMDA, detailed lang siya doon.
Hehehe. So, at least, kahit na ayaw ko kay Tory dahil hinuli niya si Digong Duterte na illegal, pero okay lang yung ginawa mo. Don't ever leave. Parang kanta na, ano, kanta na, sino bang kumanta nun? Si Gilbert Humperdinck ba? O si Tom Jones? O si Polanca? Paul Anka. Sabi ni Paul Anka, don't ever leave me. Don't say goodbye. Ay, nako. Ben Sarvi. Sir, good morning. Can you tell something about the case of Lau B. Attorney Kausig? Sige. Ngayon, ito ngayon siguro I will treat this total. Yan naman ang malaking balita ko. This time, I want you to know what really happened in this Lau versus Kausing case. Ako yung kinasuhan dyan. Pero bago ko ikikwento yung Lau, ngayon sasabihin ko sa inyo na mayroon pa akong isang dating kaso. Sinampahan po ako ng kaso ng isang OFW na engineer. Nag-umpisa po ang kaso ng OFW na engineer nung kinuha ako na abogado ng isang OFW na babae na pinabuntis niya. At pinakasalan niya kahit na may asawa na siya. So in other words, makita niyo yung sitwasyon na may bigamy sa kabila. At saka, nagsampa rin siya ng tinatawag na para makaligtas siya ang target ng abogado niya, nagsampa sila ng petition for declaration of nullity of marriage sa babae. Ang theory ng lalaki na yon ay pinikot lamang daw siya ng babae, kaya hindi siya pwedeng ikulong sa sala na bigamy. Yan ang nangyari. So ngayon, ako naman, mapusok ako damdamin ko, masyado akong emotional. Sa awa ko, umiyak sa akin ang client ko na babae. Sabi niya, sir, binabastos naman po pagkababae ko. Naloko niya ako. Tapos, sasabihin niya ngayon, magchichismis siya sa mga barkada namin na nanutok daw ng baril tatay ko para pakasalan niya lang ako. Hindi naman totoo yan. Kumbaga, itong lalaki, siyempre, may sexy si babae. Nasa abroad siya, nakalimutan niyang misis niya. Ito naman si babae, may itsura din si lalaki, nahulog. Yan ang kwento. Yan ang tinatag na Waterloo ng mga babae na dapat magiging matatag kayo sa dibdib nyo. Kaya kita nyo, kahit anong habol ka ng habol kayo, pogi. Nasisira naman buhay nyo. Yung kaligayahan nyo, sandalian lang yan habang nandun kayo sa abroad. Pag uwi nyo, ano pag gagawin nyo? O kung nabuntis ka, baka naman makukulong ka pa, parusahan ka ng babatuhin sa Saudi Arabia. Ganun kaigpit sila doon eh. Hindi pwede magsama ang mga lalaki babae doon na walang bendisyon ng kasal. Gumagalang naman sila sa relihiyon ng iba na hindi Muslim. Kaya ganun ang nangyari. Yung aking client, hindi ko nabanggitin pangalan, ay umiyak sa akin. Iniyakan ako. Kahit sa abroad siya tumatawag sa messenger, umiiyak. Sabi ko, bakit ano naman ang iniiyak mo? Kasi po sir, yung lalaki nung pakasal sa akin, pinamalita sa lahat ng mga kaibigan namin na pinikot ko lang daw siya. Kaya wala akong karapatan magsalita. Hindi pa nagbibigay ng support sa bata, sa anak nila. Di ako naman, asan ba ginawa? Ano ba ginawa? Kasi ang ginawa po, nagsampa pa ng petition na ipadeklara null and void o baliwala sa batas yung kasal namin kasi pinikutulan doon siya. Sa mata ng babae na ginanon, nabiktima muna nga siya. Tapos sa pahabol-habol, malaking
ayaw ng babae. Yung ganun sasabihin mo siya naghabol-habol sa lalaki. Pangit yun. At saka, ang nangyari kasi kung bakit siya nagsampa ng kaso, kasi po, nagsampa na rin ako ng bigamy. Nagsampa po ako ng bigamy sa criminal court. At nagsampa rin po ako ng tinatag na VAUC, Violence Against Women and Children. Kasi hindi siya, kasal sila, bigamy, dahil may kasal, may una ng asawa ang lalaki. Pagkatapos, ayaw magbigay ng, kahit ang kinikita niya sa abroad bilang engineer, umabot 800,000 kada buwan, kasi nagtatrabaho siya sa oil, no? So malaking sweldo talaga ng mga engineer na doon sa mga sa mga oil rigs. So ngayon, ayaw niya bigyan ng parang pinaparusahan niya yung babae, ayaw niya binibigyan ng ang anak nila ng support. So, naawa ko, 2 kaso sinampa ko. Yung bigamy at saka yung VAUC. So, ang ginawa naman ng abogado niya, nagsampa naman ng petition para palabasin nila na in good faith yung lalaki kasi pinikot lamang ng babae. At tinakot pa ko ng lalaki kung hindi pakasalan, kesyo ganun, kwento na lang yun. So anyway, what happened then is, nahulog ang damdamin ko. Sobrang awa ko sa client. Yan ang mali ng mga abogado na makikinig sa akin. Kung kaya ninyo, iwasan ninyo na mahulog ang damdamin niyo sa mga client ninyo. Kasi yan, diyan pumapasok po yung disgrasya at nananaig po ang emotion kaysa ating pagkatalinuhan natin. So, with that, ang ginawa ko, nakasalanan ko sa batas, bawal po kasi sa batas natin sa Family Court Act na ibuyagyag o i-publish ang petition for declaration nullity ng marriage. Bawal. Ako, na-publish ko sa Facebook. Ayun, kinasuhan ako. So, sa madalit sabi, pinarusahan ako na 1 year suspension sa pag-publish ko sa Facebook ng petition for declaration nullity ng lalaki. Ngayon, nagdepensa ako sa Supreme Court. While it is true that it is prohibited under the family court, but it is also not prohibited kasi nagsampa rin ako the same facts. Nagsampa rin ako ng kaso na bigamy, criminal case. At sa ilalim ng Constitution, the trial must be impartial and public trial. Speedy, impartial, and public trial. So, SIP, speedy, impartial, and public trial. Sinabi ng Constitution, public trial ang criminal cases. So, nagbangga-banggaan ngayon, ang argumento ko sa Supreme Court, mas mataas na batas ang Constitution kaysa Family Court. Wala din ako magagawa at nag-utos din ng Supreme Court na suspindihin ako 1 year. Okay, nandun na tayo. Nag-file ako ng motion for reconsideration. Wala rin. Tapos, ito na naman. Dahil makabayan ako sa Coronadal, South Cotabato. Isa po yan sa mga probinsya o lalawigan na sakop ng Region 12. At ang Region 12 na DSWD ang may hawak ng pera na ginagasta at pambili sa lahat ng pagkain na ibibigay doon sa lahat ng mga Maranao nandun sa Marawi City kasi tumatakbo mga Maranao at may gera sa Marawi. Yan yung tinatag na Marawi Siege. So, ang mga libo-libong mga Maranao na nakatira sa Marawi City, nilagay sa ibang lugar at binibigyan ng gobyerno ng pagkain. At ang pagbili nila ng mga pagkain, nakita ko naman overpriced. Ang pagkain na ang halaga niya ay
300 pesos lamang ay binenta nila ng 515 pesos. So, 200 plus kada pack ang kinikita ng DSWD. Kasama yan sa DSWD ay yung congressman na deputy congressman namin sa amin sa South Cotabato na si Ferdinand Dinand Hernandez. So, siya naman po ang may utok dyan. Bakit? Kasi po, ang supplier na nanalo na hindi man lang, wala man lang bidding-bidding, ay yung kapatid niya na may-ari ng tinatawag na mall, ang pangalan ay Takurong Fitmart. Yan ang nag-supply ng pagkain na napakamahal. Ang kada pakete ay naging presyo na 515 pesos. Na dapat ang totoong presyo ay wala pang mga 300 pesos lamang. In other words, halos kalahati ang kinita. Ngayon ang tanong, ilang pakete ang binili ng DSWD para sa mga pagari, tanong, so mga maranaw, mga pagaritano, yung mga kapatid natin. Pasensya na kayo, nagsasalita ko ng salitang Maranao kasi doon ako nag-aral sa Mindanao State University, Marawi. At siyempre, mga kaklase ko, roommate ko, mga Maranao. So, I got to learn their dialect. Well, shall I call it language rather than dialect. So, yan po ako. Ngayon, bilang pasalamat po sa mga residente ng Marawi na mga Maranao, ay siyempre, hindi ako nakatapos ng pag-aaral kung wala yung Mindanao State University na kung saan tinuturing ko na mga Maranao ang may-ari ng Mindanao State University. So with that, binanatan ko na naggumawa ako ng reklamo na plunder. At kinasuhan ko si Congressman Dinand Hernandez kasama ang kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Villarreal na may-ari ng mall dahil sila nag-supply na walang bidding-bidding at mahal. Tapos kinasuhan ko rin ang hepe ng DSWD Regional Office number 12. At nakita ko yung kontrata nila talagang rig. May kuha ko ang mga papel kompleto ako. So, ang mali ko lang doon, sabi ng Supreme Court, ay ganito. Sinampa ko kaso nga, nasa Coronadal pa ako noon, nang dumating ako sa Maynila, sinampa ko yan sa Office of the Ombudsman na ang kaso ay noong January 31, 2019. So, nung sinampa ko doon, pero bago ko sinampa ng January 31, 2019, pinablis ko pa rin sa Facebook. Ibig sabihin, Facebook pa rin ako nagkakamali. Pinablis ko sa Facebook noong January 19, 2019. Yan, dahil doon, tapos kinasuhan naman ako ng yung isa sa mga opisyal doon sa DSWD at ang katwiran niya ay nag-resign na daw siya kaya hindi totoo yung sinabi ko na siya ay yung head ng tinatag na Bids and Awards Committee. Ang pangalan niya po ay si Jackia A. Lau. Hindi yung babae, lalaki. Si Jackia A. Lau, alam ko taga Malabang, Lanao del Sur ito. Sobrang siya, galit na galit. Pero ang katotohanan po, nilagay ko siya na siya yung Bids and Awards Committee niya, chairman, at ang binasihan ko, anong binasihan ko? Ang binasihan ko po yung report ng isa sa pinagpipitagan o nirespeto na news entity na kung tawagin mo ay Philippine Center for Investigative Journalism. Sinabi yan, so kinote ko. Ngayon, ang ginawa naman, ito namang si Attorney Gilbert L. Makatangay ay siya po yung nag-imbestiga na taga-Integrated Bar of the Philippines. Sa kanyang report, nagsinungaling daw ako nung sinabi ko na chairman ng Bids and Awards Committee si Jackia A. Lau. Ngayon, ang tanong, nagsinungaling ba ako? Nung binasihan ko naman ay Philippine Center for Investigative Journalism? Nakakalungkot po, maling-mali po ang desisyon ni Gilbert Makatagay. Ikaw, Gilbert,
because of you, na-disbar ako. At sinunod kasi ng Supreme Court ang iyong findings. Alam naman natin, yung Supreme Court hindi man lang inusisa kung tama ang findings niya o hindi. At dahil doon sinunod ang iyong findings, sabi ng Supreme Court, reprimand lang sana, tapik sa balikat lang sana ang kasalanan mo. Ang parusa. Kaya lang, nasuspindi ka na nung una, kaya dinisbar ka. Yan po ang dahilan kung bakit ako na-disbar. Ibig sabihin sa pakikipaglaban. At least hindi ako kagaya sa ibang abogado na disbar, nagagaw ng asawa ng iba. Hindi ako na-disbar dahil binulsa ko ang pera ng client. Hindi ako na-disbar dahil sa pagtraidor sa mga kliyente. Wala po. Wala. Kaya yan po dahilan ko bakit ako na-disbar. And then, na-anunsyo ang disbarment ko sa panahon ng mga February 2. Although yung decision na tanggap ko January 31, ay binalita sa mga TV, nabasa ng nanay ko. Ang nanay ko po ay 88 years old. Nung nabasa niya, napakinggan niya sa TV na yung abogado ni Percy Lapid, na ako yun, ay disbarred. Tinanggalan ng lisensya. Yun po ang kasalanan ko. Pinablis ko po. At hindi ko naman kasalanan yun, yung ginagawa ni Gilbert Makatagay, presidente siya ng IBP Batangas. Gilbert, kung makinig ka sa akin, this will last until your death. Yung konsyensya mo, ikaw ang pumatay sa nanay ko. Nang dahil doon napanood ng nanay ko na disbar ako, natumba na lamang siya, nalagay sa kama. That was February 3 or February 2. Tuloy-tuloy na hindi na nakabangon. Dinala ko na lang sa ICU. Naibenta ko po yung mga pinundar ko ng mga bahay at lupa. Kulang pa rin pambayad sa ospital. Namatay ang nanay ko June 21, 2023. Isang araw matapos yung anniversary ng wedding niya sa aking tatay. Ng June 20, 1964 sila kinasal. Yung kinasal sila, it so happened na nandun sa Coronadal si Vice President Emmanuel Pilaes. Nandun din si Blas Ople. Nandun din yung gobernador ng Masbate na si Nuling Espinosa. So, ang wala lamang doon ay si President Macapagal. Pero at that time, ang lahat ng mga malalaking opisyal ng ating bayan sa pang-national ay nandoon sa Coronadal. Kaya ang nangyari po, naging wedding of the century yung kasal ng tatay ko at nanay ko. Mula sa simbahan sa St. Anthony Cathedral, dyan sa Coronadal, hanggang sa bahay na kawayan ng lulo at lula ko na kung saan doon ginanap ang event ng pakain, ay may mga gwardiya na mga sundalo, army, every 1 meter na nagsasaludo sa kalsada. Papunta, ang layo ng bahay ay about 5 kilometers. So, ibig sabihin, you can just imagine, 5 kilometers of 2 lined soldiers. Ganun po. Despite the engranding kasal ng nanay-tatay ko, I could only release, naubos ng luha ko, hindi na ako makakaiyak. Nahunakan siya, namatay siya sa noong June 21, 2023. Pero bago niyan, namatay din ang kapatid kong isa na Hasin din. Puro sila po nalungkot. Kasi ang tingin nila sa akin parang Diyos ng aming pamilya bilang isang abogado. So ngayon, kung natumba ang abogado sa pamilya, parang natumba na rin ang lahat ng mga kasapi ng pamilya. Kaya yung kapatid ko na board member ng South Cotabato, namatay din. June 11 naman siya namatay. June 10 siya namatay. Tapos June 21 naman namatay nanay ko. So, 2 patay sa loob ng 11 days apart. Pero bago yan, namatay nung una, noong 2021, ang kapatid ko na deboto ni Black Nazaren, namatay siya ng January 9, 2021, eksakto nung nilagay
ang Black Nazarene sa kanyang bahay diyan sa Quiapo. Sa ICU din siya. Meron siyang cancer. Tapos, ang kasunod kong kapatid, na nurse doon sa Texas, USA, ay namatay naman noong January 13, 2022. Kasi isang taon lang ang pagitan. Ang nangyari sa kanya, nurse po siya, nagtatrabaho sa ICU at ang expertise niya ay COVID. Nagtatrabaho siya sa mga COVID patients despite the fact na wala pa siyang COVID immunity noon. Despite the fact na wala siyang bakuna pa noon. From the start hanggang sa noon. Ngayon ang nangyari sa kanya po. December 14, naglalagnat siya. So dahil doon siya nagtatrabaho sa COVID sa ICU ng Odessa Regional Medical Center diyan sa Odessa, Texas, ginamot niya lang sarili niya. So on the 24th of December ng 2021, nagamot niya na sarili niya. Feeling niya okay na siya. So nag-report na naman siya sa Odessa Regional Medical Center. Balik na naman sa ICU. Nagtrabaho siya on Christmas Eve, dire-diretso Christmas Day, tapos doon na lamang sila magkanta-kanta ng I'm dreaming of a white Christmas. Yan. Tapos, New Year's Eve, December 31, doon pa rin siya natatrabaho. Tapos, January 1, tatrabaho pa rin siya. On January 3, nahulog na naman siya, nagkasakit. Pinauwi siya ng kanyang ospital. Nang umuwi siya, the same thing, she thought for a while na kaya-kaya pa rin niya. So, ginamot niya sarili niya. But then, on the 9th of January, anniversary ng pagkamatay ng nauna kong kapatid na namatay. Naalarma ang kanyang mga kapwa Filipino nurses. Pinuntahan siya sa kanyang tirahan at sinugod sa ICU ng Odessa Regional Medical Center. On the 13th, tumawag ako. Humihinga pa siya, nakikita ko. Yung gandang mukha niya nakita ko. Habang humihinga, humahabol ng hinga. Kinakausap ko siya. Nasa ako noon, nagtatrabaho ako bilang abogado. Nandun ako sa dagat ng El Nido, Palawan. At ang aking trabaho, pinagpunta doon ay para isalba yung mga katutubo doon na mga tagbanwa sa El Nido. Inagaw kasi ng mga kumpanya ng Ayala ang isang isla doon na kung tawagin mo Intalula Island. Nandun ako sa dagat. Mabuti malakas sa signal. So, wala. Nakita ko yung hanggat sa huling paghinga ng kapatid ko. Masakit pala pag makita mo yung kapatid mo na pasensya na. Okay lang. Thank you. I just remembered it. Sige lang, mag-shoutout na lang po ako. I can handle it. If you don't mind po, Sir Toto, may I follow up sa question po, ano pong position po ulit ni Jackie Yalao for my recitation lang po later sa domestic laws. Okay. That time, nung sa report, sa factual gathering ko, nakabase po doon yan sa, sinabi ko kanina sa Philippine Center for Investigative Journalism. It is a very reputable news organization. At sinabi doon ang pwesto niya ay, chairman ng Beach and Awards Committee. Tapos yung member niya sa Beach and Awards Committee ay, yung isa si Emerita Dizon. Yung isang member niya ay si Muhammad Faiz Zarif. Tatlo sila. Ngayon, ito yung findings ng PCIJ. Maraming kontrata po ang involved dun. It was not only that contract awarded worth almost 600 million, awarded to
to Tacorong Feed Mart without a bidding. Kasi nga emergency daw. So, according to Jackie Alao, nag-submit po siya ng certification na pinirma naman ng akusado rin. Inakusahan ko na si Regional Director Zoraida Tanggol Taha. Siya po yung Regional Director ng DSWD. Siya pumirma sa certification na during the time of the bidding for the supply of these food packs set B to the Maranao Muslims in Marawi City, hindi na daw siya, certify na hindi na siya Bids and Awards Committee Chairman. However, the relief from the position of being the chief or the chairman of the Bids and Awards Committee happened on September 12, 2017. Which means, from September 11 to the earlier times, siya yung chairman ng Bids and Awards Committee. So with that, yung mga bidding na sinight ko as part or parts forming the integral parts of my complaint, ay siya ang chairman ng Bids and Awards Committee. Yan ang sitwasyon. So there were 2 transactions na siya yung chairman. Assuming correct yung certification, hindi na siya chairman doon sa last transaction. Pero, do I deserve to be punished? I hope that Marvic Lunin is listening to me, or Alexander Gismondo is listening to me. Why are you allowing yourself to depend on the findings of the investigators of Integrated Bar of the Philippines na mali-mali? Although, ang aking nakita doon, somebody told me, pinreject din ako ni Bantag during that time. Galit na galit sa akin si General Bantag. Namigay daw siya ng pera. At kinausap niya yung congressman namin. Sila nagtulungan para matanggal ako. Ang akin pong proof na tinrabaho ako ay bakit sa dami-dami kong disbarment cases sa IBP, nagkasabay-sabay decision ang 4 na disbarment cases at ang lahat unconscionable pa, giving me punishment in the level that I do not deserve. So kita mo, they all ganged up on me. Pinagtulungan nila ako. So yan po nangyari. Ibig sabihin po, binayaran si investigator Gilbert L. Makatangay para gumawa ng ruling na ako ay nagsisinungaling. Will you allow that did I commit the act of dishonesty? Unang-una may basihan ako. PCIJ. But then, ang tinatawag kasi dyan, they are the gods in Padre Paura. Nobody can question them kahit mali. Ang hiling ko lang sa Supreme Court, revisit, magpapile ako ng manifestation. Pakibisita nyo uli. Tingnan nyo ang ruling ng Gilbert Makatangay. At kung bago nyo titignan, nakikiusap ako sa inyo, Sir Marvic Lunin, ilagay nyo ang sarili ninyo sa sapatos ko. Kung kaya nyo ba tanggapin ang mali-mali na desisyon ni Gilbert L. Makatangay? Tapos, nagsiservisyo pala ako ng disbarred na ako. May dumating na order. Ang gumawa naman ng desisyon ay si Sir Marvic Lunin. Disbarred for the second time. Ano ang rason? Akalain mo yung ginamit na kaso na yun, yung kaso ngayon ay iyon ang kaso na sinampa ng aking client
laban sa isang doktor doon sa Butuan City. Kumbaga, ang awayan ay sa gitna ng mga taong dinimulis, mahigit 200 sila. Laban sa isang doktor na may-ari kuno ng lupa doon sa Butuan City. Ang awayan sa gitna nila, anong papel ko doon? Tagagawa lamang ako ng reklamo nila. Anong sinabi niya? Anong ganon-ganon? Wala akong in-inject doon. At ang isang sinabi doon, isang akusasyon nila na si Judge Escatron nakatanggap ng 16 million para lamang magpalabas ng utos na ipadimulis ang mga tao. Ano kasalanan ko ron? Ngayon, ito naman po, parang binago po. Nakikiusap lang ako sa iyo, Justice Senior, the most senior Justice Marvic Leonen. Nakikiusap lang ko sa iyo. Bakit hindi mo po tinignan ang katotohanan na hindi ako kasapi sa kaso? Hindi ako kasali sa kaso, pinarusahan niyo ako. Parang may kaso na rape, may akusado na may kumakusa. Ang kinasuhan niyo yung sinintensya ninyo yung abogado. Ganun po ang nangyari. Well, I'm telling you the truth. This is the truth. Well, in my own case, I am saying that it is against the Constitution, against the due process rights, against the right stated or pronounced in its sacredness, in its topmost in the hierarchy of rights. Section 1, Article 3 of the Constitution that says that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Asan ang tingin ninyo na patas? Tiningnan ba niyo ako ng patas? Kung ang ibang abogado ay pinarusahan dahil sa sila ang inakusahan. Bakit ako dito sa isang kaso? Hindi ako akusado dito. Audience lang ako dito. Ako ang pinarusahan nyo. You can take away my license, but you can never take away my mind and my intelligence as a lawyer. Ang mga abogado po kasi sa ngayon na mga malamya. Wala ka na makikita ng abogado na nagsasalita na matapang para sa client nila. Lawyers are supposed to be trained to speak for their clients. Ang daming mga abogado ngayon, tamimi, takot. You are born and trained to be a lawyer to the extent of risking your license. That is the true lawyer. And I'm proud until now I have reached this stage. I have won so many cases, although I lost my own cases. Maraming tao, maraming abogado ang nangangarap na maabot ang aking inabot. Pasalamat na ako dun. Just like the principle of former Supreme Court Chief Justice Lourdes Sereno. Sabi niya, I'm proud. Nakaabot ako, naging Chief Justice ako bago mo lang natanggal. So, it's just a matter of mindset. I do not look at my fall, my disgrace, as something to be ashamed of. It is actually my record, and it is my pride. Tatanong lang ako, bakit? Nasubukan niyo na ba madisbar? Ganun lamang ang panlaban ko sa mga kapwa ko na mga abogado. Kung nakulong man ako, do not be despaired. Bakit? Gamitin nyo yan na pangyabang ninyo. At kung magsalita ka, kung may bayabang pang tao sa harap mo, sagutin mo lang yan. Isang tanong lang yan. Bakit? Nasubukan mo na bang makulong? Ganun lamang yan. Lahat naman ng hero natin nakulong ah. Pinatay pa nga. Si Rizal. Si Bonifacio. Pinulong ni Aguinaldo. Sinintensya ng patraidor. Kaya, hindi talaga ako believe sa mga
Kabitin nyo na mga mga magdalo na yan. Mga traidor ang tingin ko sa magdalo. Kasama na Estrillanes dyan. Ang magdiwang, diyan ako naghahanga. Kaya huwag kayong mag-alala. Tira lang kayo na tira. Don't be afraid that if that is your fate, so be it. May pare. Nakakita ng pag-ibig niya na mahal, mapilitan siya alis sa pagkapare. So be it. If that happens, why not? Let us be prepared for whatever fate that may befall on us. Ganun lamang po rin ako. Mas masama pa nga ibang nangyari yan, namatay, di ba? Nakita ko, 2 tao na nakita ko na nagla-live, binaril. Hopefully, hindi mangyari sa atin yan. Although, hard-hitting naman ang aking well, what kind of vlogger will I be if I will not just speak the truth? Ganun lamang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-shoutout na lang po ako. Si Pastor Rodi Rabi. Magandang umaga po, Pastor. Thank you for always praying for me 24/7. Si Benz Harvey Ramirez. Sir, good morning. Okay. Nagbati, nagtanong ka kanina, sinagot ko. Pasensya na, na-trigger ang kwento mo, na ungkat ko tuloy ng konti ang aking buhay. Si Dimilyang, Paul Anka, ayun, kinanta ko pala sa Don't Ever Leave Me. Si Rolando Hoxon, si Toto, magre-retire na yun si General Torre, konting araw na lang. Huwag na lang siya mag-retire. Kung gusto ko, huwag na siya mag-retire. Kasi gagamitin nila ang kapangyarihan ng 4-star para bumili ng maanomalya na 8 billion na baril. Yan lang naman pinag-umpisan lahat yan yung baril na 8 million So Rolando Hoxon, 2 sweldo natanggap niya, PNP at hindi. Isang allowance lang yun. Sweldo pa rin sa PNP. Hindi po siya nagsisweldo dyan. Bawal po yun sa batas. Magdoble sweldo. Designated lang siya dyan. Angelo Dadula, host, lasing ka ba? Hindi po ako lasing. Mark Carlson, sa Tropang Pinoy. Hello po, just show your live. Salamat po. First time here. Salamat po. Well, you're very much welcome. Sa Helen Bagyo, naimbang bigat. Naimbang nga bigat kada kayo amin. Tapos si Mina. Good morning po, attorney. I'm so sad. Denver Relacion. Mina, I'm watching from Brunei. Ay, maganda pa. Dapat magdasal tayong lahat. So, Vince Harvey Ramirez, if you don't find po Sir Toto, then on my I follow up. Ayan, nabasa ko na pala kanina. Si Inday Yu Sang, new subscriber watching you every day. Salamat po, nag-subscribe kayo. Po, na hindi pa nag-subscribe, pag-subscribe po. At tapos, may kanta po, It's Okay, kanta ni Nighty Bird. Radar Alpha, Predator pala Alpha. Upaw naman. Please lang, huwag naman kayo mag-ad hominem. Hindi ko naman kayo ina-ad hominem dyan at tinatag personal. So, Ben Harvey Ramirez, thank you po. Pagpatuloy mo yung pag-aaral ng law. The best tactic in studying law, you write all what you read. Do not read and memorize. You cannot memorize them all. In my experience, I took the bar only once. Ang ginawa ko lang po, sumulat na ko ng kamay ko. Sinulat ko lang. Tapos nung graduate ako ng 2005, what I did, ang lahat ng batas po, sinulat kamay ko lang. Hindi. Nag-rely lang ako sa aking tiwala na sa sarili ko, sapat na yung stock knowledge ko. So what I do need is the exact provisions of the law. Saka sakali na kailanganin. I did not memorize when I wrote all those provisions of laws. Pero nang tinanong na, kahit ng ilang beses pa sinulat ko, sumagot ako, ni ginamit kong batas. Correct po, up to the point kung saan ang period, kung saan ang colon, saan ang semicolon, lahat ng words. I did not intend to memorize, but when I was there, fighting for glory,
I was just like a soldier who saw anything and can use anything with proficiency. So, Bobby Cortez, good morning. Dr. Toto Kasing, stay safe. Salamat po. Tapos si Mix Parimar, attorney, ano sa pananaw mo kaya kaya ba nilang talunin? Hindi po naman tatalo si BP. Alam mo bakit anong unang sikreto ni Vice President? Ano po siya eh? Ang nanay niya, Jew. So sila, si Pulong, si Basti, si Sarah, ay mga Hudyo. Alam mo naman, mga special children of God sila. Yan lamang po masabi ko. So it's hard to defeat the special children of God. So then, Bilasyon, di ba may issue yan si Trillanes about WPS? Oh, si Trillanes ang pumunta sa China sa panahon ni Noynoy. Nag-away ka sila doon in really dahil doon eh. So ganun po ka-traidor si Trillanes. Kaya don't bother believing him in whatever he says. He's just like, ganito. Tinira ba niya si Bongbong? Kumukuha po siya ng pera kay Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta Marcos, para lamang titirahin ang mga Duterte. Yan ang nagiging ano niya sa buhay niya ngayon. Yan ang pangarap niya at be of it all. Tapos Perny Pinto, Senior, Joel Marshall, correct ka sir. Joe Vlog, Southern TV, good morning idol. Ranulfo Guardino, bili ako sa iyo. Tapos Girly Dutillas, hindi maganda kung walang alam sa batas. Nag-head ng bansa. Ganun nga, si BBM hindi alam ang batas eh. Yan ang problema natin eh. Girly Dutillas, good morning po sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat at be happy. Don't worry about me. What is important is we are all alive. God bless you. Kaya nga sabi ni Celine Dion, I'm alive. Will you hear me? I'm alive. Ganun lang yan.